Bahay yan ni ano eh. Ni Speaker Martin eh. Yung taas na yan. Ako, pare, Si Gutesa nga bumaliktad eh. si Gutesa. Oo. Are you saying bumaliktad na talaga siya? Yes. O nagtatago lang? Hindi, bumaliktad. Bumaliktad na. Oo. Kasi kaya nahihirapan si Senator Trillanes. Kasi nga may pagtatakip. Kung sinabi na niya nung una pa lang, totoo, kasama ako sa mga tumutulong sa investigasyon bilang pribadong individual tungkol dito sa sinasabi lang EJK case or crimes against humanity ni Pangulong Duterte, eh baka natapos na yung kwento. Eh ang dami niyang tinatago. Sabi niya, hindi totoo. Sabi bigla ni Ombudsman Boying, hindi totoo, nag-usap kami ng ICC. Yun ang mabigat. Ngayon ito pinirmahan, notaryado, may litrato, may video. Ayaw nilang tanggapin. Di ba? Ayaw nilang pag-usapan. Pagdating namin sa NBI, ano sabi sa amin? We want to establish your credibility. Anong credibility? Abogado ba kayo ng akusado? Di ba dapat? Pagdating nating korte, doon nyo kami sabihan na, hindi, politika yan, si Mike nasa likod yan, ganon. Eh pagdating pa lang doon, sabi, establish your credibility. Eh ano ba to? Kayo na ba ang kalaban namin? Kayo na ba ang abogado ng mga akusado? Sabi niyo si Saldico ang mastermind. Ito ang walang hiya, ito ang salbahe. Ito ngayon yung mga bata niya. Hindi ba dapat kupkupin natin ito? Kaya nga, nagkakawindang-windang yung gobyerno, hindi alam ang gagawin. Kasi nung tinuro nila si Saldi, lumabas itong 18, naguluhan na naman sila. Pag lumabas na naman si Adrian Bersamin at lumabas si Yusek Traigip Olaybar, ang gulo na naman. Kasi nga from day one, may mga pinagtatakpan sila. Ngayon, ganito. Dapat i-open nila yung... Hey everyone, so today we're going to continue the part 2 of Mike Defensor press con. Welcome back to my channel. But a Mike Defensor and a General Esperon would do it. Kasi behind you is the specter of GMA. Can you comment on that, Kong Mike? Alam nyo, nung nagsalita si Pangulo, ang sabi niya, mahiya naman kayo. Imbestigahan natin ang lahat ng to. Sa SONA. Sa SONA, imbestigahan natin. Eh ngayon may nagsasalita. Yung nagsasalita ngayon ang iimbestigahan. Yung nagsasalita ang sasabihin nilang hindi totoo. Going back, napakahirap po sa mga sundalo na magsalita. They were being offered money. Ino-offeran po sila ng pera para bilhin yung video. Marami pa ha, na litrato at mga video. At tinatakot sila. Bago nangyari ito, inassure namin na magkaroon ng relokasyon yung kanilang mga pamilya. Because again, kay Gutesa, ganun ang nangyari. Again, lalabas po ako nung sa ebidensya nung nangyari kay Gutesa. So, napananakot dun sa pamilya na nagtulak sa kanya para siguro magkaroon ng retraction sa affidavit. So, babalik po ako. Sabi niyo si Saldico ang mastermind. Ito ang walang hiya, ito ang salbahe. Ito ngayon yung mga bata niya. Hindi ba dapat kupkupin natin to? Uy, sino ba yung mga pinagbigyan? Parang whistleblower, ano? Hindi sila whistleblower actually, Ha? Kong eh. Kasi si Saldico na nagsabi, di ba? Sabi ng gobyerno, eto, meron kang plunder ha, magnanakaw ka. Eto ang kaso mo, ikaw nag-ayos ng lahat ng yan. Tapos sabi ng mga tao niya, boss, eto yung mga delivery ng pera na ginawa namin. Di ba dapat kupkupin yun? Ah, ganun ba? Oo nga no. Eto pala yung mga ninakaw mo at dito napunta sa mga taong to. Kung pupunta tayo sa mas malalim na pagtingin dun sa korupsyon. Eh nangyari, paglabas, sabi, hindi totoo yan. Nagsisinungaling yan. Paano na ba to? But can you address the question of the timing? Okay, the Yung timing, Bakit ganon ka-late? I cannot exactly say why, pero natanggal sila ng trabaho January 18 sa aking pagkakalam. January 18, 2026. 2026. Sa mga taas nila ay may mga general na boss sila. General na retired. I think there are about 2 colonels, 1 major. Siyempre, tatanggalin sila. 'Di ba? Wala na yung amo nila eh. Colonels, 1 major. Okay. Sa taas nila. Ngayon, sabi nga, tiniming nyo dun sa impeachment, tiniming nyo sa ICC. Hindi po totoo yan. 2-3 days before lumabas sila,
may tumawag sa amin. Iba-iba. Yung isang retired general, kausap ako, tinawagan. Sabi sa akin, kasama ka ba sa presscon bukas? Sabi ko, anong presscon? Hindi, may presscon bukas, kasama ka ba? Sabi ko, ano nga yan? Sabi niya, yung mga sundalo. Sabi ko, sige, sabi ko, kung hindi ako sasama, anong impormasyon ko? Bigyan mo rin ako ng impormasyon. Sabi, may meeting kami ngayon, pinag-uusapan na yan. So we have the resources of government against us. In fact, nakasurveillance kami from Club Filipino, nung nanggaling doon, nakasurveillance kami mismo sa Valle Verde, nung nagkaroon kami ng presscon. Kaya nga, nagkakawindang-windang yung gobyerno, hindi alam ang gagawin. Kasi nung tinuro nila si Saldi, lumabas itong 18, naguluhan na naman sila. Pag lumabas na naman si Adrian Bersamin at lumabas si Yusek Traigip Olaybar, ang gulo na naman. Kasi nga from day one, may mga pinagtatakpan sila. Ngayon, Dapat i-open nila yung buong investigasyon. Again, halatang halata na may mga ebidensya, pero laging dinidelay kung ano-anong mga rason ang binibigay nila sa publiko para hindi matuloy ang investigasyon. Ginagawa nilang sinungaling ng mga testigo, ang 18 ex-marine, gumagawa sila ng kung ano-anong issue para mabaliktad ang sitwasyon. I agree in principle to what you are saying, but isn't it the reason why you are getting a very difficult time? You're having a difficult time being able to introduce these people in evidence against yung mga pinagbibintangan nila is precisely because may pagtingin yung iba and na brand na yung buong enterprise na yan as a destabilization plot. Is that not the case? How do you see it? Pagdating po sa ombudsman at saka sa NBI, their job or their mandate is not to determine a destabilization. That's Their the military's role. And the mandate, yes. Yes. Ang mandato po nila, tingnan kung may krimen. Sa ombudsman, kasuhan ng mga opisyal ng gobyerno na involved sa korupsyon, sa plunder ng pondo. Sumulat ka ngayon, nangyari na nga yan sa Quezon City, may sumulat, sabi niya, oy, may nangyayari sa bigayan ng tupad, binabawasan yung bigay sa amin. Yung opisyal na yun, nagkakaso na sulat lang yun. Kasi upon verification of facts, may nakita sila, oo nga, may nangyayari ng gano'n. Ito, pinirmahan, notaryado, may litrato, may video. Ayaw nilang tanggapin. Di ba? Ayaw nilang pag-usapan. Pagdating namin sa NBI, ano sabi sa amin? We want to establish your credibility. Anong credibility? Abogado ba kayo ng akusado? Di ba dapat? Pagdating nating korte, doon nyo kami sabihan na, hindi, politika yan, si Mike nasa likod yan, ganon. Pagdating pa lang doon, sabi, establish your credibility. Ano ba to? Kayo na ba ang kalaban namin? Kayo na ba ang abogado ng mga akusado? Alam mo, tingnan mo to, Kong JB, tingnan mo. Isa sa mga litrato, di ba? Sabi nila, Ang dami palang litrato, no? ang dami. May eroplano pa. Kasi nga may mga delivery abroad eh. Eto, pinapasok sa mismong unit. Eto, bahay yan ni Speaker Martin eh. Yung taas na yan. I believe Speaker Martin Romualdez has a lot to answer for this. Yeah. Kasi naniniwala ako na hindi mangyayari itong flood control scandal na to na hindi alam ni Speaker Agree. Martin. Agree. Di ba? Si Oo. Speaker Martin, it cannot be cut off at Saldico's level. Opo. True. I think hindi naman siya ini-implicate, not by the Blue Ribbon, not by the ICI. Medyo fishy nga naman 'yun. Sige, please continue, So, Kong Mike. Ito yung sa ICI. Di ba? Bakit may report sa ICI? Kasama nila mismo. Yung mga ICI. Ito, nagatid sila sa Makati. Si Chantal. O bakit sila na may ganito? Kasi nagre-report sila eh. ICI? ICC. ICC. ICC, sorry, ICC. Not the ICI of Yes, PBM. ICC. ICC. So, kung titingnan lang nila to at tutuhan ng investigasyon, makukita nila yung katotohanan.
na pagka nga, kung JV, minsan yung walang media, makaupo mo sila, magkwentuhan kayo, magtanong kayo. Normal yung kanilang pagkikwento tungkol dito. Bumabalik ako dun sa punto na kung si Saldico ang kriminal, ito ang galamay, ito may ebidensya, dapat kung sincero ang gobyerno, tingnan nila itong ebidensya. Huwag nilang itrato na itong 18 ay kalaban nila. Kung sincero ang gobyerno. Ngayon, kung hindi naman sincero ang gobyerno at sila mismo takot na baka maungkat yung mga hindi dapat maungkat, naintindihan ko yung ginagawa nila. Kong Mike, I have to be candid. Diba? The reason kung bakit ayaw nilang investigahan dahil pag may maungkat na nakaraan, it's gonna be a huge problem for them, to be honest. Kasi last week in our the agenda forum, we had on board your nemesis, former Senator Sonny Trillanes. Ha? Hindi ko naman nemesis. Hindi mo siya nemesis. Betanwa. Anyway, ang sabi ni Senator Trillanes, these 18 Marines and their lawyer have been given consideration for what they're doing. Meron daw nagpondo ng malaki. Ano? And he made a fearless forecast during that time, during that interview, na isa o dalawa dito sa 18 Marines babaliktad. That was what he said. Yes. Oo. Ako hindi ko inaalis na maraming maaaring pwedeng mangyari. Ang sa akin lang, kaya nahihirapan si Senator Trillanes, kasi nga may pagtatakip. Kung sinabi na niya nung una pa lang, totoo, kasama ako sa mga tumutulong sa investigasyon bilang pribadong individual tungkol dito sa sinasabi lang EJK case or crimes against humanity ni Pangulong Duterte, baka natapos na yung kwento. Ang dami niyang tinatago. Sabi niya, hindi totoo. Sabi bigla ni Ombudsman Boying, hindi totoo, nag-usap kami ng ICC. Yun ang mabigat. Ngayon ako, wala akong tinatago, open. Ito yung sinabi ng mga sundalo, tumutulong ka ba? Tumutulong ako. Sabi doon sa akin, alam ko kinunan nila ng litrato yung sasakyan ko. Sabi nila. Yung van daw Yung yan ang van. misis mo eh. Oo. Kaya nga, ang akala siguro nila, magtatago ako. Oo. Ba't ako magtatago? Totoong tumutulong ako. Ngayon, alam mo kung JB, yung asawa ko, lahat ng mga bahay, yung mga kotse, ari-arian, nakalagay sa pangalan niya. Siguro iniisip ng asawa ko, pag naghiwalay tayo, nasa pangalan ko lahat. Bakit mo naman yun sinabi? Hindi, iba kayo nang Baka lang. iniisip niya. Di ngayon, siya magkakakaso. Hindi ako. Hindi siya magkakakaso. Oo. Let me just ask you this, kung Mike, sa tingin mo ba matibay yung 80 na yan? Yung fearless forecast ni Senator Trillanes na baka meron isa o dalawa bumaliktad dito, sa tingin mo hindi mangyayari? Ako, maaari mangyari. Maari. Si Gutesa nga bumaliktad ito, kikwento ko sa'yo. Si Gutesa. Are you saying bumaliktad na talaga siya? Yes. O nagtatago lang? Hindi, bumaliktad. Bumaliktad na? Kasi kung JB ganito nangyari. Sige. This is interesting, ha? So, nung umalis si Senador Marcoleta, nung ginagawa yung affidavit, umalis si Senator Marcoleta, sabi niya sa akin, Sir, sabi niya, anong tingin mo mangyayari? Sabi ko, alam mo, Sarge, gigipiting ka nila. Iipiting ka nila at sisiraan ka nila. Anong nangyari? Ginipit nga siya at siniraan at ginawang sinungaling. Sabi niya, Sir, wala naman siguro silang isisira sa akin. Sabi ko, may pamilya ka ba sa labas? Baka may tinatago. Hindi, sir, wala po. Kamusta mga anak mo? Sabi ko, Sir, malalaki na pero nag-aaral pa rin. Pero okay naman sila. So sabi ko, yun naman pala Sabi ko, yan, yung mga bagay na kailangan nating tingnan. Tapos sabi niya, Sir, ano pa tingin mo mangyari? Sabi ko, magiging kasing sikat ka ni Senator Marcoleta. Dinagtawanan pa kami. Sabi niya, Sir, ayoko nang ganon. Noong nandun na siya sa Marines, kung saan man siya inilagay physically compound, pinapirma na siya ng retraction ng affidavit. Nung pinapirma siya, pinaulit pa yun na binidyo siya. Paano ko alam? Kasi may sinabihan siya na pinasabi sa akin. Okay. So,
Hindi ako magtataka. Hindi ka magtataka. Before we go into the question and answer, kasi meron na mga gustong magtanong sa'yo, I'll just have two more questions to you. Yung first question, the impeachment of VP Sara Duterte, do you have any position on that? Do you think it should proceed? If you were a congressman now, would you vote in favor of an impeachment? Ang impeachment ni VP Inday Sara ay politika. When we say politika, di ba, impeachment is not just a legal but a political process. Ang proseso ng political as defined in our Constitution is because yung taong to, wala na. As an official, hindi na siya makafunction, wala nang pagtitiwala ang institusyon, nakakasama na sa bansa. Politika, sinasabi ko, yung eleksyon ng 2028, gusto nila matanggal si VP Inday Sara para wala na silang kalaban. Ngayon, ang main case nila was the COA findings. Sabi nila, Confidential and Intelligence Fund, sabi niya, 125 million. Inayos na doon or nagkaroon na ng liquidation about 25 million. Basta natitira na lang is 75 million pesos. Ito ho, para lang alam ng taong bayan, buksan nyo yung COA website sa ngayon. Madali nyo, i-google nyo. Hanapin nyo national agency. Magkano ang unliquidated, suspended na mga funds of the different agencies? Department of Agriculture, 8 billion pesos. Suspended, unliquidated. Pagdating mo sa DSWD, 10 billion pesos. May investigasyon ba? May hearing ba? May tanggalan ba sa posisyon dahil wala namang impeachment yung secretary? Wala. Pagdating mo ng Department of Health, 9.5 billion pesos. Andyan no, suspended, unliquidated. Pero nasa COA pa. Tingnan nyo yung DOH, nakalagay pa doon about 125 million expired medicines or about to expire. May hearing ba? May pandinig ba? So, Walang-wala. pinag-uusapan pa lang natin yung mga ahensya dahil pinaparallel ko yung charges nila against the Vice President against the agencies of government. CHED, Commission on Higher Education, 300 million pesos. Andyan po, suspended, unliquidated. Sa pangkamalakiang issue, ang dami natin pinag-uusapan dito sa flood control, billion. 1.5 trillion pesos. Delivery, billion. Nagkaroon ba sila ng investigasyon? Wala. Meron bang nakasuhan? So ito yung pangkalatan, tinitingnan natin na sitwasyon ng ating bansa, yung problema ng korupsyon o yung investigasyon na gusto nila. Ginigipit nyo yung isang vice president na hindi pa nga nakasuhan, pending sa COA, 75 million. And yet, yung maraming kaso sa ngayon ay hindi nyo pinapansin. Hindi nyo binibigyang pansin dahil sadya ayaw nyo lang tumakbo sa 2028 si Inday Sara Duterte. In short, Kong Mike, you're not in favor of impeachment of That's the it. Vice President. You're not in favor. Well done. Well You know, said. when we filed against, nung nag-file yung Makabayan Black, Oo. di ba? Stay tuned for part 3.